So ito guys ang 361 degrees flame 3.5. Marami nagtatanong kung ano ang meron sa bagong version na to at kumusta ang performance niya. So bago natin pag-usapan yan, itakbo muna natin to. Tara! Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng 361 degrees official store para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito, opinion ko ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. So unahin natin itong upper niya kasi nabago na. Ito ay more lighter and breathable. At meron na din siyang toe box guard. At malambot lang siya. Transparent yung upper niya na makikita na yung medyas na sinusuot mo kung anong kulay. Ayan guys. Ayan yung loob. Ayan. Yung sintas niya ay katulad pa rin ng dati na hindi basta-basta lumuluwag kapag tumatakbo tayo. Maganda yung locking nito. Itong ganitong sintas nila. Tapos itong tang niya ay malapad pa rin. Ayan. So, hindi to basta-basta pupunta dun sa gilid ng paa natin kapag tumatakbo. Parang nabago yung tang niya. Ayan. Malapad pa rin, pero nabago yung, yung design. Mas breathable ito kaysa dun sa dati. Yung kasing dati ay pahaba yung butas niya. Ito, paoblong. Ayan. Tingnan natin guys yung insole kasi mas makapal daw yung insole nito. Nakadikit. Yan. Ayan. Oo nga. Oo nga. Mas makapal nga yung kanyang insole. Ganun pa rin. Malambot siya. Ayan. Oh. Malambot. Tapos may mga holes. Siyempre ito ay soft. Soft ito. So hindi basta-basta umiinit yung paa natin dito. Tapos dito napansin ko dito sa heel. Dun sa previous version. Dito lang yung merong foam. Dito sa may tendon natin. Dito lang. Dito, nagkaroon na din siya ng foam dito sa gilid. Ayan. Tapos, meron ng ganito. So, hindi na tayo mahihirapan magsuot. Hindi na paganto. Kundi, ganito na yung gagawin natin. Yung midsole nito ay lightweight rebound at CQT Flame 3 pa rin, adapts double layer, double dense Avonic Nylon 12 carbon critical foaming na applicable sa marathon racing. Yung forefoot nito ay meron 27mm at yung rear foot nito ay 33mm. So meron itong 6mm drop. At guys, meron pa rin siyang energy release chamber na nakakatulong sa pagiging malambot ng midsole. Yung carbon plate nito guys ay quick bond pa rin. Ayan. Malapad pa rin dito. Ayan, nakikita pa rin dito yung kanyang carbon plate. Pero ito ay new carbon plate hardness functional zoning. Yung rubber outsole nito guys ay RPU pa din pero in-adjust nila ito para sa harsh condition ng kalsada. Para mas maka-adapt siya sa anumang senaryo. So ano ang masabi ko sa unang takbo ko dito guys? Mas malambot yung feeling mo sa paa mo kapag tumatakbo kasi dinagdagan nila ng kapal yung insole nito. Yung midsole nito guys ay malambot at responsive pa rin at yung carbon plate nito guys ay maaasahan mo pa rin yung proportion niya habang tumatakbo. Then yung rubber outsole nito guys ay very durable. Naka 10 km ako kanina, may easy run, may speed run, and then merong sprint. Tingnan nyo guys dito sa may gilid na to. Wala siyang masyadong gasgas. Ayan. Yung dating version nito guys ay tumitimbang ng 190 grams sa size ko. Pero ito ay tumitimbang ng 202 grams sa size ko. Magaan pa rin siyang itakbo. So kumusta ang toe box nito? Dahil sa meron siyang toe box guard, ano ang naging experience ko? Kanina nung isusuot ko ito, hindi ako nahihirapang isuot ito. Dahil sa maluwag yung upper niya. Hindi ako nahihirapang isuot. At dahil din dito ako humahawak kanina nung sinuot ko. Ito naman, itong toe box guard, hindi naman nagkaroon ng problema yung gilid ng paa ko. Hindi naman nagkaroon ng irritation habang tumatakbo ko. Pero kung malapad yung paa mo, baka magkaroon siya ng problema dito sa toe box guard na to. Baka lang. Hindi ako sure. Kasi
malambot naman siya. Malambot. Pero kung normal lang yung lapad ng paa mo, medyo malapad-lapad ng konti, okay lang. Walang problema sa sapatos nito. So, kumusta yung sizing nito? Guys, parang hindi siya true to size. Kasi, kung halimbawa yung sapatos na kinukuha mo ay 8, parang may sobra siyang 0.2. 0.2, parang ganon. Sinuto kanina, nung pagganong ko kanina, parang sumobra ata. Parang sobra ata. Pero hindi naman ako nagkaroon ng problema. At isa pang na-experience ko dito guys, kanina manipis yung ginamit kong medyas. So, parang maluwag siya doon sa manipis na medyas. Medyo makapal-kapal ng konti yung gagamitin yung medyas. So, okay bang mag-upgrade sa 3.5? Para sa akin, okay. Dahil sa naramdaman ko naman yung upgrade nila. Lalo na dito sa outsole. Alam niyo naman, supinator ako, kaya napaka-importante sa akin matibay yung outsole. Kasi, gilid yung unang bumabagsak. So, ito yung madalas na nagagasgas sa sapatos ko. Kaya napaka-importante na matibay ito. So, okay yung outsole niya. Na-upgrade naman nila ng maayos. Kung mayroon pa kayong tanong about sa sapatos na ito, i-comment nyo lang at sasagutin ko ito. At kung halimbawa interested kayo sa sapatos na ito, ilalagay ko sa description ang link kung saan mabibili. Maraming salamat and run safe.